Matapang na binalaan ni Ombudsman Crispin Remulla ang mga mambabatas sa House of Representatives kung hindi susunod ang mga ito na ilabas ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sinabi ni Remulla na nakipagpulong na siya sa Secretary General ng Kamara na ibigay sa Ombudsman ang SALN ng mga kongresista. Tanging mga SALN lamang ng Presidente, Vice-Presidente at mga namumuno sa constitutional bodies ang hawak ng Ombudsman, habang may sariling repository naman ang mga mambabatas. At binalaan ko rin sila na pag hindi sila susunod sa aming request, ay mananagot sila sa Office of the Ombudsman. Sapagkat kahit na hiwalay ang patakaran ng Kongreso, sila po ay gumagana pa rin ng katungkulan na dapat tumutulong sa Office of the Ombudsman. At pananagutin ko sila pag hindi sila nakipag-isa sa amin sa aming mga hinihiling na impormasyon. Bukod sa Kamara, nais ring pulungin ng Ombudsman ang mga opisyal mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, lalo na at mahalaga ang papel ng ahensya sa pagsubaybay sa mga kahina-hinalang financial transactions na maaaring may kinalaman sa mga iligal na gawain. Binalaan rin ni Remulla ang AMLAC na hindi siya natatakot na mismong kasuhan ang mga ito kung mapag-alamang hindi sila tumutupad ng kanilang trabaho. Hindi dapat banking industry ang kanilang pinangangalagaan, kundi yung mga pag-violate ng batas ng mga kawani ng gobyerno. Kasi ang trabaho naman namin talaga, corruption, anti-corruption, di ba? And they are the necessary office, the office that gives us the most information. If they will not come up with it, then we have a problem as a country. Hindi ho nila pwedeng blankohin ang katarungan ng Office of the Ombudsman. Dapat gumanap sila, kundi sila mismo ang kakasuhan namin. Paalala ng Ombudsman, hindi dapat magkaroon ng conflict of interest sa AMLAC, gaya na lamang ng paglipat ng mga tauhan ng ahensya papunta sa banking industries. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon.